Inagahan ko ang pagising para mas madami akong magawa at matanim dito sa taas ng bundok at dito na rin pala ako nagluto at kumain ng umagahan namin na champurado. Pagtapos kong magapi sa bahay, naglakad na ako papunta dito sa taas ng bundok. Ako yung naunang pumunta dito dahil sila mama at sila papa ay meron pang ginagawa sa bahay. Pagkarating ko nga dito sa kubo ay naglinis muna ako ng kaunti. Pinunasan ko lang muna saglit ng lamesa dahil magalbok na at nagwalis na rin sa lapag dahil medyo marami na rin talaga yung kalat. At bago ko tingnan yung mga tanim ko sa labas ay nagsalang muna ako dito ng bigas na malagkit sa kaldero dahil ang lulutuin ko ngayon ay champurado at medyo matagal to pakuluan kaya ito yung inuna ko. Ngayon ko lang napansin na bulok na pala tong isang buwig ng saging na nakasabit dito sa kalan. Ito yata yung tiniba ni Papa noong nakaraan na nasunog. At habang nakasala nga dyan yung kaldero ay pumunta na ako dito sa mga tinanim ko para tingnan kung maganda pa rin ba yung mga tubo nila. 5 araw na palang nakakalipas simula nung tinanim ko ito mga kamatis at saka mga sili. Kaya ngayong araw pwede na rin tong abonuhan. Nagbugsok nga muna ako dyan na nagbugsok at mamaya ako na lang to lalagyan ng abono. At paminsan-minsan tinitinan ko rin pala dito yung niluluto ko at baka biglang masunog. Hindi pa sobrang malambot yung bigas na malagkit na sinalang ko at medyo matagal-tagal pa rin kung hihintayin. Kaya sabi ko mag-abono muna ako. Sa paglagay pala ng abono, kaunti lang din yung nilalagay ko. Siguro mga kalahating kutsara lang. Hindi kasi pwedeng sobrang dami kasi baka mamatay din yung mga tanim. Naranasan ko kasi dati na maglagay ng marami sa kagustuhan ko na lumaki kaagad at tumaba siya. Kamatis at saka sili lang pala ang aabonuhan ko ngayong araw. Yung mga toro ay hindi na muna kasi kahit hindi naman abonuhan yon siguradong maganda ang magiging mga bunga nun. Pagtapos kong mag-abono, pagbalik ko dito sa niluluto ko ay malambot na kaya naman nilagay ko na nga dito yung pangalawang gata. Sinunod ko na rin ilagay dyan yung cocoa powder at 2 kutsara nga dyan yung nilagay ko. Hinalo-halo ko lang siya dyan ng hinalo-halo hanggang sa matunaw yung cocoa at naglagay na rin pala ako dyan ng asukal na sapat lang yung tamis. Pinakahuling nilagay ko dito ay yung kakang gata. Hinalo ko nga lang ulit siya dyan ng kaunti at pagkatapos hinango ko na rin kaagad. Eto na rin pala yung pinakang umagahan ko ngayon pero si mama nagbaon pa talaga siya ng kanin kasi daw baka merong maghanap. Dito pala ako kumain sa labas kasi mas gusto ko yung tanawin dito, talagang kita yung dagat at habang kumakain nga rin ako dyan ay nagalibot-libot ako dito sa mga tanim ko. Pagtapos kong kumain dyan ng champurado ay naghanap naman ako dito ng buto ng patani at eto naman yung itatanim ko ngayon. Noong nakaraang linggo pala ay nakapagtanim na rin ako ng patani, yun nga lang iisang piraso kaya ngayon idadagdagan ko. Dito ako ngayon nagtanim sa medyo masukal, saka ko na lang lilinisin kapag siguradong tumubo na at kapag nakita ko talaga na naglabas na yung kanyang dahon. Nakapaglagay na rin pala si Papa ng balag ng mga pipino niya kahit katutubo pa lang at si Mama naman dito ay nag-aabono ngayon ng mga kalabasa niya. Nag-spray pala ulit ako dito ng mga tanim ko na kalabasa dahil yung mga pagong-pagungan ay inuubos na naman yung mga dahon. At noong nakaraang linggo pala ay nagtanim ako ng munggo at eto na sila ngayon, nagsitubuan na sila. Hindi naman sobrang dami yung tinanim ko na munggo kasi ang bala ko lang talaga dito ay panggulay siya na yung mura pa lang. At dahil nga nakita ko na magandang pagkakatubo ng mga munggo at medyo maaga pa rin naman para umuwi kaya nagbugsok-bugsok muna ako dito para dagdagan yung tinanim ko noong nakaraang linggo. Mga 2 dakot din siguro dyan na munggo yung tinanim ko at sa isang butas nga ay 3 piraso o 2 piraso at ang pagitan naman ay 1 dangkal. Yung tinanim ko rin pala na kalabasa noong nakaraang linggo ay hindi tumubo lahat kaya naman ngayong umaga naisipan ko na maghulip din nito. Ang maghulip pala dito sa amin ang ibig sabihin ay taniman ulit yung mga buto na hindi tumubo. Pagtapos niyan naghugas naman pala ako dito ng plato kasi hindi to pwedeng iwanan dito na nakatambak kasi sobrang dami ng langaw ngayon kasi agawan ng tagmangga na naman. At speaking of mangga, ayan ang dami na naman ng magulang na kayang-kaya ko lang abutin kaya bago nga ulit ako umuwi ay namitas muna ako nito. Marami ako nakikita na mga nalalaglag sa lupa agawa kasi nang nagsisihinugan na sila sa mismong puno kaya dapat na talagang pitasin para hindi masayang. Yung mga kaya ko lang pala dyan abutin yung mga kinuha ko at pagkatapos bumalik na ulit ako dito sa kubo para ilagay naman dito sa may karton. Kung marami yung mangga nandito sa kubo, mas marami yung mangga na nasa bahay, talagang halos kalahati yata yun ang washing machine ay puro mangga. Ako pala yung pinakahuling umuwi dito kasi pagtapos ko mamitas ng mangga dyan ay nagtanim pa ulit ako ng turo. Hindi ko na naipakita sa inyo kasi tinamad na ako mag-video. Tapos habang naglalakad nga ako dyan pa uwi ay nakita at naabutan ko pa sila mama dito sa may gilid ng daan na nagsusungkit ng mangga pa rin. Wala yatang araw ngayon na hindi kami kumain ng mangga kaya mga bungang araw namin talaga namang hindi na gumagaling. Isang puno lang pala dyan yung pinagpitasan nila pero ang dami nilang nakuha at nung napitas na nga nila lahat dyan na magulang ay umuwi na rin kami. See you lang for today's video. Thank you for watching!